Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng 300 pesos GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Si Sheriff Calvin Gaines ay kilalang personalidad sa Monroe, Louisiana. Sa edad na 46, mahigit 2 dekada na siyang naglilingkod sa pagpapatupad ng batas. Tinitingala siya ng mga tao sa Monroe dahil sa kanyang mahusay na pamamalakad sa lugar. Subalit, sa likod ng kanyang tsapa, may nakatagong baho si Calvin. Nakikipagrelasyon siya ng palihim kay Isabel Brooks, isang 16 na taong gulang na waitress sa Waffle House. Bagamat ipinapakita ni Calvin sa publiko na isa siyang tapat na asawa sa kanyang misis na si Caroline Gay Gaines, sa loob ng 20 taon ay taliwas dito ang katotohanan. Si Caroline Gay, isang iginagalang na guro, ay matagal nang naghihinala sa pagtataksil ng kanyang asawa. Bagamat likas na matatag, ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagtataksil ni Calvin ay unti-unti siyang sinisiil. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang mapanatili ang kanilang marriage para sa kapakanan ng kanilang mga anak at ng komunidad. Si Calvin ay isang mapang-abusong asawa at kontrolado nito ang bawat kilos ni Caroline dahil upang maramdaman niyang siya ay nakakulong sa isang hindi masayang pagsasama. Si Isabel sa kabilang banda ay mahiyain at mahina. Madali siyang naimpluwensyahan ni Calvin na nangako sa kanya ng financial stability at mas magandang buhay. Kamakailan lang siya nagtapos ng high school at nangangarap magkolehiyo, ngunit unti-unting naglaho ang mga pangarap na yon habang lumalalim ang relasyon nila ni Calvin. Bagamat sinubukan niyang maging positibo, lalo siyang naging balisa sa paglipas ng panahon. Lalo na nang maramdaman niyang hinihiwalay siya ni Calvin sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Nang malaman ni Isabel na siya ay buntis, nagbago ang lahat. Labis na nagalit si Calvin nang ibalita niya ito at agad siyang naging malamig sa kanilang relasyon. Wala siyang interes na magkaanak muli, lalo na't maaaring ilagay sa alanganin ng kanyang reputasyon. Natakot at hindi sigurado si Isabel kung ano ang magiging hinaharap ng bata sa kanyang sinapupunan. Labis na inaalala ni Calvin ang magiging tingin sa kanya ng publiko sa oras na mabunyag ang pagdadalang tao ni Isabel. Samantala, si Caroline ay labis na nadudurog dahil sa balitang kanyang natanggap. Matagal na niyang tiniis si Calvin, ngunit ang ideya na magkaanak ang kanyang asawa sa isang babae na halos kasing edad lang ng kanilang anak na si Jared ay sobrang bigat dalhin. Ilang araw bago maganap ang nakakagulat na trahedya, unti-unting nawasak ang imahe ni Calvin. June 28, 2009, natagpo ang walang buhay si Sheriff Calvin Gaines sa kanyang tahanan. Mga 8:50 ng umaga nang mapansin ng isang kapitbahay, si Harold Jenkins ang isang kahina-hinalang bagay. Si Harold ay lumabas upang kunin ang dyaryo sa tarangkahan ng kanyang bahay nang makita niyang bagyang nakabukas ang pintuan ni Calvin. Alam ni Harold na hindi pangkaraniwan ito dahil palaging partikular si Calvin sa seguridad, lalo na't siya ay sheriff. Dahil dito, nagpasya si Harold na tingnan ang kanyang kapitbahay. Pagpasok ni Harold, agad niyang napansin ang nakakalat na mga unan at basag na vase sa sahig. Labis ang kaba ni Harold, lalo pa nung tumawag siya at walang narinig na anumang tugon. Agad siyang nagtungo sa silid ngunit sumambulat sa kanya ang wala ng buhay na katawan ni Calvin na nakahandusay sa sahig. Sa gilid nito ay ang lawa ng dugo. Agad na napagtanto ni Harold na binaril ng maraming beses ang biktima. Bagamat nanginginig sa takot ay nagawang tumawag ni Harold sa 911 at ilang sandali pa ay dumating na ang mga emergency responders. Nabutan ng mga otoridad na maputla at balisa si Harold,
Bagamat nauutal ay nakapagbigay pa rin siya ng salaysay sa mga pulis. Sa pagsisiyasat sa crime scene, malinaw umano na nagkaroon ng komprontasyon. Si Calvin ay binaril sa ulo, dibdib at sa kanyang genital. Ang revolver na pagmay-ari nito ang mismong ginamit sa pagpaslang at ito ay natagpuan din sa parehong silid. Walang anumang nawawalang gamit sa bahay kung kaya't inalis ang anggulo ng pagnanakaw. Pagdating ng team ng forensics ay opisyal na nagsimula ang imbestigasyon na maglalahad ng matitinding revelasyon sa buhay ng hinahangaang sheriff. Walang bakas ng sapilitang pagpasok sa tahanan, kaya iniisip ng mga investigador na kilala ni Calvin ang salarin. Ang pagpuntirya sa kanyang genitals ay isang indikasyon na maaaring may motibong personal o sexual ang may gawa nito. Unang kinapanayam ng pulisya ay si Caroline Gay Gaines, asawa ni Calvin sa loob ng 20 taon. Humarap ng kalmado si Caroline, ngunit ikinwento niya ang matagal na panahong kasawian sa kanilang kasal dahil sa pagtataksil ni Calvin sa kanya. Inamin ni Caroline na matagal nang may problema ang kanyang pagsasama at matagal na rin niyang pinaghihinalaang may iba si Calvin. Nang tanungin ng detective kung ano ang basihan ni Caroline ay ipinahayag nito na maraming ebidensya ang kanyang natuklasan. Minsan may mga clip ng buhok o pabango na hindi pamilyar hanggang sa nakita niya ang thong sa ilalim ng passenger seat at mga gamit na condom sa glove compartment ng kanilang sasakyan. Sa bawat natutuklasan, lalo niyang nakukumpirma ang kanyang mga hinala. Nakumpirma niya ang pagtataksil ni Calvin sa pinakamasakit na paraan. Mga 4 na buwan bago ang pagpatay, umuwi si Caroline ng maaga mula sa trabaho at nahuli si Calvin na nakikipagtalik kay Isabel Brooks, isang 19 anyos na Waffle House waitress sa kanilang sala. Hindi ako makapaniwala, sinabi niya sa pulisya, para siyang nakikipagrelasyon sa isang batang halos anak na niya. Hindi na natiis ni Caroline ang pagtataksil, agad niyang hinarap si Calvin, ngunit hindi naman ito binigyang halaga ng sheriff at sinabing sex lang yun at walang mas malalim na ibig sabihin. Pero para kay Caroline ay napakalaki ng ibig sabihin ng bagay na natuklasan niya. Lalo pa nang malaman niyang nagdadalang tao si Isabel at ang asawa niya ang ama nito. Narinig ni Caroline si Calvin na kausap si Isabel tungkol sa pagbubuntis nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Masyado nang matagal na tiniis ni Caroline ang lahat ng ito, pero ang pagbubuntis ni Isabel ay ang bagay na hindi niya matanggap. Ang matinding pagtataksil at ang balitang buntis si Isabel ang nagtulak kay Caroline sa sukdulan. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang asawa. Maraming pagkukulang kaya't nagawang humanap ng iba ng kanyang asawa. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sariling itsura at tingin niya sa kanyang sarili ay isa lamang basura o bagay na madaling palitan. Sinabi niya sa pulisya na dumating sa puntong gusto na niyang tapusin ang kanyang kasal at maging ang kanyang sariling buhay. Kahit na may paghihinanakit ang kanyang mga salaysay, kalmado pa rin siya sa interogasyon at iginiit niyang hindi siya sangkot sa pagpatay kay Calvin. Kahit pagalit na galit siya sa mga ginawa ni Calvin, wala raw siyang kinalaman sa krimen. Sa kabila ng kaniyang mga pagtanggi, malinaw ang motibo ni Caroline sa paningin ng mga pulis. Taon ng pagtataksil at galit. Si Isabel Brooks ang sumunod na inimbestigahan ng pulisya. Nang tanungin siya ng pulis, ikinuwento niya kung paano ipinangako ni Calvin ang mas maganda at maalwang buhay sa kanya. Lumaki si Isabel sa isang maliit na village at anak ng isang preso, kaya limitado ang mga pangarap niya. Tumigil siya sa pag-aaral at nagtrabaho ng gabi sa Waffle House para lang makasurvive. Pero nang dumating si Calvin, nabigyan siya ng bagong pag-asa. Ikinuwento ni Isabel na ipinangako ni Calvin na aalagaan siya at ibibigay ang lahat ng gusto niya. Kahit halos 30 taon ang agwat ng edad nila, nakumbinsi ni Calvin si Isabel na may magandang bukas para sa kanya. Nangako siya na dadalhin siya sa Dollywood at sa Pigeon Forge
Tennessee para sa isang bakasyon na labis na ikinatuwa ni Isabel. Dahil sa mga pangakong ito, naniwala si Isabel na may maganda siyang hinaharap. Pero nagbago ang lahat nang malaman niyang buntis siya. Noong huling bahagi ng April 2009, pagkatapos ng linggo ng pagsusuka at kakaibang pagod, nag-take siya ng pregnancy test at doon niya nadiskubre na siya ay nagdadalang tao. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan ang pagbubuntis at hindi niya malaman ang gagawin nang makumpirma niya ito. Naging komplikado lalo ang sitwasyon nang magharap si Isabel at Caroline. Ikinuwento ni Isabel ang nakakatakot na sandali nang dumating si Caroline sa kanyang apartment isang hapon na hawak ang isang kutsilyo. Nagbanta umano itong may gagawing masama sa bata sa pagkasilang nito. Sinisisi rin umano ni Caroline si Isabel sa pagkasira ng kanyang kasal. Pakiramdam ni Isabel ay nababalot siya ng hiya at pagsisisi. Sinabi niya sa pulis na gusto na niyang makaalis sa sitwasyon at wala siyang intensyon na maging marahas. Iginiit din niyang wala siyang lakas o anumang galit kay Calvin para paslangin ito, ngunit duda naman ang investigador sa kanyang mga pahayag. Dahil sa kanyang pagbubuntis at relasyon kay Calvin, naging mahalaga siyang bahagi ng kaso at tinuring siyang posibleng susi sa pagkalutas nito. Lalong naging komplikado ang investigasyon nang magtanong ang mga pulis sa relasyon ni Calvin at Isabel. Sa isang matinding interogasyon, napaiyak si Isabel at ibinunyag ang madilim na detalye ng pagmamanipula ni Calvin sa kanya. Nagulat ang mga pulis sa kanyang mga ibinahagi. Hindi lang mga pangako ng bahay o bakasyon sa Dollywood ang nagpanatili sa kanya sa relasyon. Ginamit ni Calvin ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Isabel na ang kanyang ina na may kaso sa paggamit ng ilegal na droga ay nasa kulungan. Ginamit ni Calvin ang kanyang impluwensya bilang sheriff upang takutin si Isabel na papahirapan ng kanyang ina kung iwan niya ito o kung ibubunyag ang kanyang pagbubuntis. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Isabel ay wala siyang takas. Bukod dito, ibinunyag ni Isabel na dati siyang nakipagrelasyon kay Jared Gaines, anak ni Calvin, bago siya naging karelasyon ng sheriff. Wala umanong ideya si Jared na magiging karelasyon ni Isabel ang kanyang ama. Nadagdag ito sa komplikasyon sa kaso. Nalaman ni Jared ang tungkol sa affair at nagalit siya kay Calvin, kahit hindi pa niya alam ang tungkol sa pagbubuntis. Dahil sa bagong natuklasang impormasyon, isinaalang-alang ng mga detective na si Jared ay posibleng sangkot sa krimen. Si Jared Gaines, 21 taong gulang, ay kilala sa pagiging mainite ng ulo. Ang relasyon nila ni Isabel ay puno ng alitan at naghiwalay sila dahil sa pagtataksil ni Jared. Sinabi ni Isabel na pinagtaksilan siya ni Jared sa iba't ibang babae. Sa interogasyon, inamin ni Isabel na minsan siyang nabuntis ni Jared pero ilang beses siyang sinaktan nito hanggang sa nakunan. Nabiglang ang mga pulis sa revelasyon. Nadagdagan ang trahedya sa kwento ni Isabel. Nang malaman ni Jared na buntis si Isabel sa kanyang ama, lalo siyang nagalit. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagsabi na umalis si Jared sa bar matapos marinig ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Isabel. Galit na galit umano ito ng mga sandaling yun. Sa interogasyon, ramdam ang galit at pagkadismaya ni Jared. Kahit pa itinanggi niya ang pagkakasangkot sa krimen, nakita ng mga pulis ang pagkamuhi niya kina Calvin at Isabel. Gayunpaman, ang nakakatakot na katotohanan ay tuluyang malalantad. Noong gabi ng Hunyo 23, 2009, tuluyan ang sumabog ang galit ni Caroline Gaines. Ang pagkakabunyag ng affair niya kay Isabel at ang pagbubuntis nito ang nagpasiklab sa kanyang galit. Noong gabing yon, hinarap ni Caroline si Calvin sa kanilang sala. Nagsimula ang argumento tulad ng dati. Pero ngayon, may plano si Caroline. Habang nagbabatuhan ng akusasyon at pagtanggi, kinuha niya ang baril na itinago nito sa closet. Nanginginig ang mga kamay ni Caroline at mabilis ang tibok ng kanyang puso habang itinututok ang baril sa kanyang asawa. Walang ano-ano'y pinaputok niya ang isang bala. Tinamaan si Calvin sa maselang bahagi na kanyang pinuntirya, bugso ng matinding pagkasuklam sa asawa.
Bumagsak si Calvin at agad na binawian ng buhay. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang halo-halong emosyon, kaluwagan, pagsisisi, galit at takot. Pakiramdam niya ay makatarungan ang kanyang ginawa, na nararapat ito kay Calvin sa lahat ng pagdurusang idinulot nito sa kanya. Sinubukan ni Caroline na pagtakpan ng ginawa niya. Hinila ang katawan ni Calvin papunta sa garahe para magmuka itong kaso ng pagnanakaw na nauwi sa karahasan, ngunit mabilis na napansin ng pulis ang mga hindi tugmang detalye sa kanyang kwento. At ang ebidensya ay tumuturo sa kanya bilang pangunahing suspect. Sa ilalim ng interogasyon, napaiyak si Caroline at umamin sa krimen. Nang dinampot siya ng mga pulis, naramdaman niya ang pagsisisi. Akala niya ay magkakaroon siya ng kapayapaan matapos ang lahat. Ngunit kapalit nito ay ang lungkot at realidad ng buhay sa kulungan. Noong Enero 2011, humarap si Caroline sa paglilitis. Sa courtroom, ipinagdiinan ng abogado ni Caroline na siya ay napilitan lamang kitilin si Calvin dahil sa emosyonal na pang-aabuso at pagtataksil. Ipinakita rin ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Calvin kay Isabel Brooks, kasama ang mga gamit na condom at underwear ng ibang babae sa kanilang SUV. Samantala, ipinahayag naman ng prosecution na planado ni Caroline ang krimen at hindi ito basta lang nangyari. Habang tumatagal ang paglilitis, naroon ang pamilya ni Caroline, umaasa sa positibong resulta. A 21 ng Enero 2011, bumalik ang hurado na may hatol. Si Caroline ay napatunayang nagkasala ng second-degree murder at nahatulan ng 25 taon sa kulungan. Matapos mahatulan si Caroline ng 25 taon, ang mga buhay ng mga taong sangkot sa kaso ay tuluyang nagbago. Si Caroline ay dinala sa Louisiana Correctional Institute for Women sa St. Gabriel. Maraming araw na nag-iisa siya. Pinag-iisipan ang mga naging desisyon niya. Mabigat sa kanyang damdamin ang pagsisisi, lalo na't alam niyang nawasak ang kanyang pamilya. Samantala si Isabel Brooks at Jared Gaines ay nagkaroon ng bagong simula pagkatapos ng paglilitis. Matapos ang lahat ng nangyari, muling lumapit si Jared kay Isabel. Muli silang nagkita at nagsimulang mag-usap. Bumalik ang damdamin at nabigyan ng pagkakataong maghilom. Nagkasundo sina Jared at Isabel na subukang buuin muli ang kanilang relasyon. Isinilang ni Isabel ang kanyang anak kay Calvin na tinanggap naman ni Jared. Si Jared na kinilala sa pagiging marahas ay nagpakita ng mga pagbabago. Sumailalim sa therapy at sinubukang ayusin ang sarili. Noong 2012, inanunsyo ni na Jared at Isabel ang kanilang engagement sa isang maliit na pagtitipon ng pamilya. Ikinagulat ito ng marami sa kanilang paligid. Nagpakasal ang magkasintahan sa isang simpleng seremonya sa isang lokal na parke noong sumunod na taon, kasama ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataong magsimula ng bagong buhay, malaya sa mga anino ng kanilang nakaraan. Samantala si Caroline ay patuloy na hinaharap ang kanyang parusa. Sumali siya sa mga therapy program at nagsikap na muling magkaroon ng koneksyon sa kanyang mga anak tuwing may dalaw. Ang kasong ito ay magpapaalala sa atin sa mga consequence na maaaring idulot ng pagtataksil at ng paghihiganti. Naway, maging tapat tayo sa ating mga kinakasama upang maiwasan ang mga insidente na katulad ng nangyari sa ating kwento. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.